iniisip pa rin niya yun. Ganun siya. No. Sabi ko sa kanya, hindi naman pwede, sabi niya, asikasuhin mo sila pagdating sa Hague. Sabi ko, hindi ko pa alam sa President kung may mga visa sila. Akala ko ayos na lahat yan. Eh, yun ang pagkasabi sa akin, pero mukhang wala eh. Eh, ikaw, mukhang nagawa ng paraan nyo sa akin, may nagsabi na sa akin, baka makunang you'll be given. True enough, ang landing I was given a 15-day visa. We were led by an ambassador. Yung contingency na yun was led by an ambassador. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. We didn't even know the distinction between a diplomatic passport and a visa. Unfortunately. Anyway, ganun siya. Kaya sabi ko, ako, hindi ako nangihinayang sa samahan ko ng taong ito. Maski na anong mangyari. Ito ang best pa rin ng Pilipino. Sobrang kakatouch naman. Naiiyak kami. Oo. Nakita ninyo na sa oras na talagang hindi nila alam kung saan sila dadalhin, naisip pa rin niya yung kapakanan ng mga kasamahan niya. And the fact that yung pagiging mindful niya sa nararamdaman ng mga kasama niya, hindi mo mababayaran yan eh. Hindi mo pwedeng tapatan yan. Dahil hindi pansarili lagi yung iniisip niya, yung hindi niya nga alam kung anong mangyayari sa pupuntahan nila. Kaya talaga palakpakan naman natin ang best friend ng bayan, si Secretary Major Gay. At syempre, ang pinaka-BFF natin ay si FPRRD. Nakita ninyo? Kaya nga talagang hindi lang pala sa bayan siya willing to die. Of course, dun din pala sa mga kasama niya. Sobrang lamig, negative. Ano ata, Seth? Nung dumating kami, 1 degree. Ang suot kong jacket, ganito. Ganito. So, ang daming Bilhan mo ano, ng jacket, diretso mo sa, bilhan mo, lahat yan bilhan mo ng jacket. Hindi niya inisip na yun ang pupuli sa kanya, yun ang mga wala sa kanya yun. alam mo, Seth, nag-apply kami ng visa. Sobrang nahirapan kami mag-apply ng visa. Siyempre, when we talk about visa, may mga supporting documents. Dapat pala magpa-kidnap na lang tayo para makapunta agad tayo sa Europe. Hindi na tayo magbabayad ng application ng visa, tapos makakapunta pa tayo doon. Ihahatid pa tayo nang hindi tayo magbabayad ng eroplano. Di po ba? Tapos naging mindful din po si Presidente or si Tatay nang sabi niya, hindi ka na kasi may nag-aantay pa ata, may gagamit pa ng eroplano. Hindi niya alam yung eroplano yun. Sa FYI para sa mga kababayan natin, hindi po ito eroplano hindi po ito eroplano ng mga namamasyal or mga gusto makarating sa Hague. Private plane po ito. Kung kanino ito, hindi natin alam. Baka mamaya, mas alam niyo kaysa sa akin. Di po ba? Kaya huwag tayo magbulag-bulagan sa katotohanan at maging bini sa mga naririnig natin. Totoo man o hindi, i-balance nyo. Or tingnan ninyo kung ano yung totoo. At kung hindi nyo makuha yung totoo, wala pong bayad magtanong. Nung binababa siya sa hagdanan, sa aeroplano, tinanong ko, kaya mo? Kaya mo? Sabi ko, puntahan kita bukas. Kasi nag-commit sa akin ng ICC, ibibigay ko saan siya dadalhin, anong ospital, anong telepono, lahat ng pinangako binigay sa akin. Isa, walang ginawa, walang binigay, walang ginawa. Parang, bahala ka sa buhay ng bahala, maghanapan na lang kayo bukas. Which, yun na nga nangyari. Wala kaming ginawa buong araw, pinabukasan, kundi hanapin siya. Dagdag ko lang kasi hindi wala ako doon, kinuwento lang ni E.S. Bingbong sa akin. So siguro siya na magsabi. But just to give context for us, to remind E.S. Bingbong what actually happened. Dumating sila Wednesday. The first hearing was set Friday.
Kaya nung the whole day following, which is Thursday, as mentioned by E.S. Bingbong, they were promised about that they will be told about whereabouts of the former president. But apparently, they were not told. That's why the whole day of Thursday, naglibot sila kung saan pupunta. Pumunta sila sa detention, pumunta sila sa hospital, and perhaps si E.S. Bingbong can narrate further about what they did on Thursday. The following day, what we did the whole day was to look for him sa mga kulungan, sa mga ospital, itisal namin, pinunta namin, wala kaming, lahat sinasabi wala siya. Nasabihan na lang kami, I was informed but around 8 in the evening na you can see him the following day tomorrow at 9 o'clock in the morning, and then at 2 o'clock meron kayong hearing sa ICC, meron siyang hearing. So, imagine yung worry na hinaharap mo na may hearing bukas. Sino nga harap? No? May abogado siya. Asan yung abogado? Unfortunately, hindi available yung abogado. But following day, I went to see him sa kulungan. Hindi ko mix ang feeling ko, hindi ko alam kung papakita ako ng lungkot o yung usual namin na pag nagkikita. Kunyari nakasimangot, pero maya ng konti, tatawa na lang bigla yun ng ano. Kung ano-ano lang sasabihin. Pagpasok ko sa kanya, kumusta ka na? Ako pa kinamusta. Sabi ko, mabuti ikaw, kumusta ka na? Okay lang. Kumain ka na. Iwan ko ng pagkain mo. Hindi ko makain to. Sabi ko sa kanya, may tatanungin lang ako 3 bagay sa'yo. Nabigyan ka ba ng bagong waran? Wala. Nag-serve ba ng bagong complaint sa'yo? Wala. May pinirmahan ka dito kung lalo dumating ka? Wala. O, sige, pwede na tayo mag-usap. Kumain ka muna. And then, tumutuloy yung sipon niya. May panyo ka ba? Ako meron. Ako kasi, minsan dala kong panyo eh. Nung umalis ako, nung sumakay ako ng aeroplano, napadalahan ako ng 4 na panyo. Gamitin mo lahat ng panyo ko. Sa iyo na lahat ito, maglilinis to. Pwede sa akin na lang muna to. Oo, gamitin mo. Then, kumain ka muna. Ayoko ng pagkain mo, kaya ko yung cheese. Walang lasa lahat eh. Anong kinain mo mula nung dumating ka? Wala. Pwede ba inumin mo itong gatas? May gatas na ganun kalaki. Non-fat milk. Inubos niya. Sabi niya, masarap pala ito. Sabi ko, ubusin mo yan. Kailangan mo na ito. Kailangan mo ng pampalakas. Pamimiss ko yung daing, munggo. So yung mga basic foods na kanin ang hinahanap nila. Sige lang, maghanap tayo ng paraan na mabibigyan ngayon. Ang una kong tanong sa kanya, Mayor, ito ba ang pinakamabigat mo na krisis sa buhay mo? Ganyan niya yung kamay niya sa akin. Tingnan mo yung kamay ko. Yung kamay niya puro ano yun, dami yung buhit. Puro buhit lahat, wala kang makikita. Sabi niya, ako lahat ng problema na daanan ko. Okay ako. Pero ito pinakamahirap. Sinabi ko sa kanya, COVID ang pinakamahirap. Baliwala sa COVID. Hindi mo alam kung anong COVID, hindi mo alam ang kalaban mo, hindi mo alam ang gamot. Ilan ang taong mawawala. Penny, susugan ko lang. Nabanggit ni E.S. Medjotea pagdating nila dun sa The Hague, sinabi niya na wala silang kaalam-alam kung saan dadalhin si dating Pangulong Duterte. Hindi nila alam kung ano yung sa ospital, ano yung contact details. Tama po ba, E.S.? Ang pinangako sa akin na lahat. Opo. Bibigay lahat. Pero Ibibigay lahat. Walang binigay. Bakit ho ito importante? Dahil sa ilalim ng ating saligang batas, yung ginawa kay Presidente ay violation yon ng kanyang karapatang pantao, no? Because he was held incommunicado.
He was held incommunicado. Ano ho ba ang meaning nito sa ating saligang batas? Sabi dito, incommunicado, holding a person incommunicado is denying them access to family, counsel, or the outside world during detention, which is in violation of our Constitution. Yan ho ang pinapakita sa atin, itong dinadaanan ng ating dating Pangulo. Binubuklat niya ang inyong mga mata sa karapatan ng isang Pilipino na dapat manaig ang ating saligang batas sa ating pagkatao. Sa isang simpleng detalye, nasaan siya nung nandun siya sa The Hague. Pinangako, walang ibinigay, hindi itinupad, saan siya mahahanap. That is, to me, personally, is holding a person incommunicado. Alam mo, ang masakit doon, nasa aeroplano kami, ang dami nilang taga-ICC, nangangako silang, oh, we will give you the address, you will immediately be informed, or we will bring him. Wow, di isa, wala. Pinuntahan ko yung embassy ng Pilipinas. Wala rin silang impormasyon. Taga mo na lang yung kwento, yes. Ano nangyari sa iyo habang naghahanap ka? Kasi may nagkwento sa akin, marami nagkwento sa akin. Sa mga Pilipino, ano nangyari sa iyo? Ako pagdating ko pala na airport, kumulaps na ako. And then, right before the hearing, I collapse. PRRD ang concern namin. Maniniwala ba kayo, isang kasama namin sa aeroplano, sabi niya, sir, asawa ko sir, nasa telepono. Inunguli o ano, minumura ako hanggang ngayon. Pagdating namin sa Hague, sir, ang asawa ko hindi pa ako tinitigilan. Malilot ko ginagawa ko. Yun ang sinasabi. Mali daw itong ginagawa ko. Trabaho nun niya. Trabaho mo yan. Nakakalungkot kasi yun nangyari po sa atin pong dating Pangulo sa FPRRD. Sa totoo lang, huwag tayo, di ba kidnapping yun? Malinaw na kidnapping yun. So kapag once na nagplano ka ng parang pagkuha sa isang tao, tapos hindi mo nilagay sa tamang proseso, marami kang violation na ginawa. Ano ba ang gusto nila talaga mangyari? Ba't nila ginagawa to? Tapos may mga sinasabing may mga taong sasalubong, bibigyan sila ng mga abogado, bla bla bla, from ICC. Sa totoo lang yung pagdakip pa lang nila kay dating Pangulong PRRD sa atin pong bansa, is hindi na po magiging maganda yung kasunod nun. Dahil kung pwede lang patayin siya sa spot mismo kung kailan siya nakuha. Yun po talaga yung parang nakikita nating plano eh. Walang magandang plano dito. Dahil hindi matatapos ng tama ang isang bagay na hindi tama ang pasimula. Yung palang violation nila sa karapatan ni PRRD, doon palang maling-mali na. Harassment, tapos may na masyadong nagpa-bibo, nagpa-jollibee, nagpa-bida-bida. May dadagdag pa ako. Sige po. Hindi pa sila tapos. Pumunta lang kami anim sa Hague Opo. para to observe the proceedings. Kung ano na pinagsasabi. Hindi daw kami dapat doon, may violation na rin. Pati kayo right to counsel, binabiolate nila sa bayan natin. Napaka-basic right. Yun ang puprotekta ng human rights ang nagbabiolate ngayon. Tayo pa may kasalanan. Kaysa binisita namin, kaysa pinasila namin para to give some moral support. And yet, pinapa-explain pa yung abogado ngayon kung bakit kami nandoon. Aba, yan ang hustisya na gusto ng kapwa Pilipino gawin sa atin. Malaking bagay rin po yung nangyari, Secretary, kasi kaso nga lang, ang nagdurusa ay si dating Pangulo. Pero parang hindi niya ilinda to eh, kasi marami po tayo natuklasan. Baka nga noong pa nangyayari yan, pero wala lang pong naglalakas loob na mabuksan ito dahil nga binubusalan nila yung bibig or hindi nila nakikita pang buhay. So, di ba?
kapag once na malamig na bangkay ka na raw, hindi ka na daw makakapagsiwalat ng mga pangyayari. So, maililibig na lang po sa hukay ang katotohanan. And nagkaroon tayo ng isang FPRRD na talagang willing to die for our country. And that's the reason why talagang lahat nalalaman na ng mga Pilipino. At nakikita ko po yung pinakamalinaw na mangyayari pa dito kung lahat po tayo ay susuporta, tututok, at hindi po tayo mababayaran ng mali-malitang salapi. Yung paninindigan na pinasimulan ni PRRD, pagpatuloy natin. Nagawa na niya yung role niya eh. So nakita naman natin kung gaano kalinaw yung ginawang pambabalahura sa ating bayan at karapatan. So dapat hindi dito magtatapos ang lahat. So sa lahat ng mga vloggers natin, wake up. Alam ko yung mga nandirito po sa kapihan sa PDP, hindi po ito bayaran eh. Kasi wala naman po kami pambayad. So sa mga mangilan-ngilan na dati namin mga kasama na nandoon kung saan man, please, kung kailangan nyo ng pera, get it. But huwag nyo ibenta ang kaluluwa ninyo kay Satanas para talagang mang-api ng kapwa nating Pilipino at mawala yung karapatang pantao na dapat nating pag-ingatan. Secretary Major Dea, kanina po kasi nabanggit po ninyo na dumating po kayo doon na wala po lahat ng pinangako nila, yung mga legal team, yung mga wala po bang sumalubong dahil alam naman po natin na napakalamig ng panahon na dadatnan doon. Alam niyo, napakaraming tao na lalabas ng airport. Yes. Ang sumalubong. Ako hindi ko na nakita kasi sa ambulansya din ako nilabas eh. Pero punong-puno ang airport ng Schiphol at saka sa Rotterdam. Inaabangan siya sa kulungan. May tao din doon na nakaabang sa kanya. Maniniwala ba kayo na ako, I was confined for almost... During my stay, I stayed there around mga 3 months yata. Araw-araw may nurse na pumupunta sa akin. Umaga hapon, tinicheck yung voluntary lahat yung punta. Kung pwede lang nilang gawin kay PRRD yung gagawin nila. That's how they came for him. Filipina yon yes. Yung sabi nyo nag-check sa inyo po. Mga Filipino. Filipino. Alam mo nung birthday niya noong March 28, sinasabi dito, mga 600, 700 lang ng tao sa field, sa park. Pag nakita ninyo, tsura lang ng Luneta Park, sa tayo ng Pilipino. Coming from different parts of Europe, you will be surprised. Alam mo, Attorney Yvette, parang napansin ko sa lahat ng episode natin, ito yung parang tahimik. Lahat tayo. Kasi nakikita natin yung katotohanan eh. Just black out tayo eh. Noong time na yun, kaya fresh from yung somebody that kasama niya, yun talagang totoong pangyayari. Na dapat ito, malaman ng lahat ng Pilipino. Parang mahiya, yung sinasabing word na mahiya naman kayo, bog-talbog, period. Ano kasi Kapenya, no? Hindi kasi natin lubos maisip na nangyayari itong mga pagkalapastangan no, ng karapatan ng isang kapwa Pilipino. Lalo-lalo na yung hindi pagkakilala ng kanyang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. At lalong ginawa ito sa isang dating presidente. Kaya tahimik tayo ngayon kasi hindi nga natin lubos maisip paano nangyari ito at bakit ito napayagang mangyari. Pero there's a personal question po, ES, that I wanted to ask. That very moment when you landed sa Hague, yung moment na maghihiwalay na po kayo, what was that moment all about and how did you feel? What was the reaction din ni dating presidente nung maghihiwalay na po kayo? Ako, I really felt bad, especially nung dinadala na sa mga pinapababasa ng sabi ko, kaya mong bumaba na handaran. Kaya mo. Sabi niya, bahala ka na sa mga kasama mo. Yun ang mga words niya. Hindi pa rin siya eh. Bahala ka na sa mga kasama natin. Ibang klase ito.
What was told to him by those who met him at the airport, itong mga Dutch nationals? Were you within hearing Alam mo, distance? ako nga nung nasa ospital ako, inooperahan ako. Sinabihan ako ng doktor, your leader does not deserve to be here. Nag-uusap kami Kinakapitan niya ako ng pacemaker. So, Attorney Yvette, Yes po. bago pala lumabas yung statement na nagtatalo-talo, nagbabalik-aktakan sila from DOJ, to Congress, and sa Senate, meron tayong isang salita na tumatak sa isip natin na bend na law. So, bago pala sumabulat pa yung bending the law na parang sinaksak nila sa isipan ng mga Pilipino, doon pa lang pala sa pag-kidnap kay FPRRD at pagdala sa dahil. Pagbaba niya doon, marami na pala talaga, doon pa lang, hindi pa nila nasasabi, ginawa na pa rin nila yung pag-bend lang doon. No? Yun know, yung unang pumasok nung sinabi nga ni Attorney Delgra, no, na sinabi daw po sa kanila ng DOJ, sila daw yung competent judicial authority, no, ang DOJ daw. Yun na po ang unang pumasok sa isip ko, bending na law. Grabe. So, yung kaya ang dami nga lumabas na AI, yung sa Supreme Court, nakatabi nila po yung timbangan. Pati yung balikan po ng babae, nakagaling na. Nakakalungkot, no? Secretary Najardaya, any additional information po? Wala na. Ako, I just wanted to share yung mga nangyari sa aeroplano. And parang na-capture ko sa isang aeroplano sa isang box yung buong samahan namin ng 6 na taon. Ganun siya ganun siyang klaseng tao. Tao muna ang nasa isip bago siya. Napakaswerte pala natin kay FPRRD. Ngayon nakita na natin ang nagigiliwanag na si Secretary Mejaldea kung ano talaga yung naganap. And we want more. We want more statement from him. Kasi uhaw na uhaw kami sa totoong istorya Secretary. Kasi parang iba yung istorya na nakakarating sa amin. Please do that. Ano yun? Alam mo, hindi na tayo makakahanap ng tao katulad doon. Kind of confirming the waiver that he signed. And he said, I just want to be remembered as a servant of the people. When I saw that, I was not surprised. Itong mga ganito, hindi ako naglalabas yung mga interview. Kasi parang siya nagsasabi sa akin, huwag ka na magpa-interview. Ramdam na ramdam ko yan. Kaya mo sila pag na-appreciate yung ginagawa mo. Hindi. Bahala siya. Ganun ang ano niya. Attorney Delbra, nakita ninyo na kung mapapansin ninyo, lahat po kami dito. Maingay po kami sa set ng kapihan sa PDP, pero hindi namin magawa ngayon dahil parang kami, nadaya rin kami sa mga narinig namin mga statement from sa iba't ibang mga kinatuan ng gobyerno na akala mo wala silang kinalaman, parang walang jurisdiction, dapat ang ibang bayan, pero ang parang pinakita nila sa atin kung lahat, at sinasaksak nila sa isipan at pagkilala ng ating mga kababayan is parang that time daw po, nung time na nakaupo pa si PRRD, hindi pa naman po daw natatapos doon. Kaya meron pa rin po sila, saklaw pa rin po nila yung mga reklamo kay PRRD. Gusto ko pong mabigyan sana natin ng liwanag yun. Na totoo po ba yun na kahit nung nakaupo siya, hindi pa po tayo nakakawala dun sa pagkilala sa ICC, dahil bago siya nakalabas, doon po tayo nawala sa kanilang mga kamay, so wala silang karapatan sa
natin para pakialaman nila yung ating batas. So ano po ba yung totoo doon, Attorney Delbra? Opinion ko lang ito, ano. Actually, so far as yung mga, first of all, I'd like to speak on what the former president has been oft repeatedly saying, that whatever cases that you think he would file against me, he would always say, I think I will assume full legal responsibility. Ibig sabihin, Ayun. haharapin niya. Kahit saan, haharapin niya. And I've said this, ang nangyari nga lang, doon pinail. But insofar as I'm concerned, one of his lawyers, hanggang ngayon, wala pa akong natatanggap on his behalf na kaso patungkol dyan sa kaso na related doon sa ICC case. Kaya hindi niya atrasan yan, as mentioned by E.S. Bimpo. Pero sa tamang proseso at sa tamang korte. And as mentioned doon sa video, in his words, he wants to be tried before a Filipino court, tried by a Filipino judge. So, pabalik-balik yung sinasabi yan. In the row, coming from the former president himself, iyan ang posisyon niya patungkol sa mga kaso dati, ngayon, or kahit na anong kaso darating, haharapin niya sa tamang proseso, sa tamang korte. And that is before a Philippine court. Ano sabi ko sa kanya, hindi tama itong ginagawa mo. Hindi tama itong ginagawa sa iyo, Mr. President. Ang sagot niya sa akin, ano to? Siya ko nagpapacify eh. Consequence ito ng leadership ko. Ginagawa. Alam mo yung, maikwento ko lang. Opo. Ito maintindihan ito ng mga tao sa mga taga Davao. May tatlong klaseng tao talagang mapaiyak si Mayor Rudy. Yung mga bata, yung mga babaeng inabuso, at saka yung mga matatanda, lalong-lalo na sa kanyang nanay. I will bring you back to the time when he already realized that the presidency is already there for him. Early morning of the following day after the election, nakita niya na yung yung laki ng agwat doon sa counting. At he can very well see that he would be the next president of the Republic. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa puntod ng nanay niya. Nagdasal sa puntod ng papa niya at sa nanay niya. Nagdasal at sinabing, kabangi ko man, tulungan mo ako man. Alam mo, mag-iisang taon na tinitingnan ko yung mga retrato namin. Ngayon ko lang nabalikan. Nakasmile pa rin siya. To the very last. Pati ka lahat ng mga kasama sa laro. Halos nag-iiyakan. Sabi ko sa kanya, let's check out kayo ng ituwa nito. Kung yun ay sabi yung let's go.
Nakalive tayo, sir. Ganun ba? Nagpapatawa lang ako, sir. His last supper in Villamor. Naka-live. Ito po, simpleng hapunan before he was Biro mo, 1 year na pala ngayon. No? Ngayon. Ngayon ang first year. For those of you who don't understand the man, I would invite you to go to Davao at puntahan nyo yung House of Hope at Bahay Kalinya. Yan yung dalawang advokasya ng dating Pangulo. And perhaps you will know and understand the kind of man that he is. Nung hearing pala, before the hearing, nag-usap kami siya. Binasa ko sa kanya, ito ang sasabihin mo. So I read yung script mo, yung manifestation mo. Alam mo, smile. Smile siya. Then okay lang sa'yo. Oh, okay lang. Wala. Sabi nga sa kanya, pasensya ka sa English ko minsan. Hindi, okay lang yan. Attorney Mer. Yes, I guess I'm sorry I cannot help but be emotional, kasi outside of the context of law is the human side of all of what's happening right now. PRRD was a complex person, but he is such a human being, puno ng malasakit. Ang nakikita lang kasi ng tao bayan, yung tapang. Yung malasakit, ino-overshadow. But it is this character of him that endears him sa masa. Taong bayan masyado ng na yan overused, but yung malasakit doon sa mga kulang sa buhay. And I guess that's the reason why he's wanted very much to stay with PTP. Ang motto ko ng PTP is Pilipinas dapat sa Pilipino. Yun ang sinasabi niya, gusto ko linisin ako ng kapwa ko Pilipino kasi kung may pananagutan ako, dito ako mananagot sa aking mga kababayan at hindi ko yan tatakasan. Subalit, nung sinabi niya na ginampanan niya yung kanyang trabaho bilang Pangulo, hindi ko natin makakaila na nandun pa rin yung malambot na puso niya para sa ating mga kababayan. Kaya, sa abling maaabot na 3 abogado, pinapaintindi namin sa inyo labas sa aming mga emosyon. Ano ba ang nakikita namin karapat-dapat na mga pananagutan sa batas sa paglalapastangan ng kanyang karapatang pagtao. Naway itong episode ko ng Kapihan mamulat sa inyong mga mata na sa labanan ito, sa labanan sa labas ng emosyon, kailangan po talaga manaig ang batas. Kasi kung hindi ho, magkakaroon na tayo ng anarkiya. And I think this is what the President wants us to do. Intindihin ang batas kahit kailangan niyang magsakripisyo
na malayo sa kanyang pamilya, malayo sa kanyang mga kababayan, malayo sa kanyang bansa. If this is the ultimate sacrifice para mamulat ng ating mata, I guess wala na tayong ibang mahihiling sa isang kapwa Pilipino kung hindi pasalamatan siya sa kanyang ginagawa matapos ang isang taon na nagdaan. At patuloy niyang gagawin para lang mamulat tayo sa ating mga kapatid.